Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay muling magkaroon ng devotion sa umagang ito. And before we start, shall we pray? Dakilang Ama, napakabuti mo. Patawad po Lord sa aming mga kasalanan. Linisin mo po kami. Nang sa ganun Lord, sa aming pagde-devotion sa umagang ito ay maranasan namin ang biyaya ng iyong salita. Samahan mo po kami at gabayan sa aming pagbubulay-bulay sa iyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. So, ang i-share ko po sa umagang ito sa ating devotion is matatagpuan sa Hebrews chapter 9 verse 28. So, basahin ko po sa Tagalog. Gayon din naman, si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. So, ang ganda ng ating devotion ngayong umaga. And I want to give a title na Naghihintay Ka Ba? Okay, so yun po yung title natin. And tandaan natin na si Kristo ay babalik para sa mga nag-aantay. Hindi siya babalik para mamatay muli para sa ating kasalanan. Hindi na, tapos na yun. Once lang yun. Okay? Very powerful ang kanyang dugo na shed on the cross. Okay? So, siya ay babalik para sa mga naghihintay. Kaya naman ang title natin, Naghihintay Ka Ba? Okay? So, ano naman yung definition natin? If we're going to define nag-aantay, naghihintay, or waiting, ano yung nasa isip natin? So, ako, ang nasa isip ko, dapat hindi busy. 'Di ba? Kasi nag-aantay ka eh. So, busy ka sa pag-aantay. 'Yon, no? May ginagawa ka man, pero pansamantala lang. Kasi baka dumating yung inaantay mo. Okay? Hindi mo winawala sa isip mo na meron kang inaantay. Okay? So, yun yung natin sa nag-aantay. Andun ka lang, tingin-tingin sa oras. Okay? Kasi baka dumating. So, ano naman yung palatandaan na ikaw ay nag-aantay o tayo ay nag-aantay? Una, na nandito ay nakahanda ang sarili. Dapat nakahanda ang sarili. Paano natin masabi nakahanda ang ating sarili? Okay, of course, first and foremost, sa pag-aantay kay Kristo sa kanyang muling pagbabalik, malalaman mo kung siya ay tumanggap na, okay, kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Okay? Tinalikuran na yung mga nakagawian na hindi kanais-nais, mga hindi naaayon sa mga salita ng Diyos kasi tayo ay nagbabasa na. So, yun yung mga palatandaan na nakahanda na yung ating sarili. Okay? Ano pa? Ano pang palatandaan? Okay? Na tayo ay nag-aantay. Pangalawa, isinasabuhay ang mga bilin na gagawin natin. Okay, ano ba yung bilin niya? Siyempre, nandun sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Diba? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, yun yung sinasabi niya. Go therefore, dapat humayo kayo. Okay? Ipangalat ang salita ng Diyos. So, ginagawa ba natin mga yon? Dapat, sabi niya, tinatalikuran na yung mga masamang gawain. Nagbibigay ng ikapo. Kasi 'di ba, hindi pwedeng sinasabuhay mong salita ng Diyos, hindi mo nga binibigay yung ikapo mo. Kasi sabi man niya dun sa kanyang salita na ninanakawan siya.
Okay? Dahil hindi binibigay yung mga ikapo. Okay? So, ano pa? Ang palatandaan ng isang tao ay nag-aantay. Sabi niya dito, dapat hindi busy. Hindi busy sa ibang mga gawain. Kasi baka makaligtaan yung inaantay. Makafocus na lang tayo sa ginagawa natin. So in short, ang focus o priority natin ay yung inaantay natin. Sino yung inaantay natin? Si Kristo. Okay? Kaya naman, wag natin abusuhin ang panahon natin sa trabaho and even sa family. Okay? At sa sariling kasiyahan. Yun yung mga weakness kasi natin. Siyempre, yung trabaho natin, love natin, kasi doon tayo kumikita. Yung family natin, kasi sila yung inspirasyon natin. Ano pa yung sarili natin? Magpariband. Ano pa ba yung mga gusto natin sa ating sarili? O minsan, kumain sa mga mamahaling restaurant, mamasyal, yahay ang buhay. Yun yung mga minsan umuubos sa panahon natin at nakakaligtaan natin ang para sa Diyos. Dapat sa araw-araw nating buhay ay may nakalaan na quality time with God. Ngayon naman marami na ang mga tao na mga pamilyadong tao na nagbibigay na sa Facebook, nakikita natin quality time with my family. Okay? Pero bakit nakakaligtaan pa rin ang para sa Diyos? Minsan akala natin natutuwa tayo sa mga ganun. Pero meron pala yung mas malaking nakakaligtaan natin. Yung quality time with God. Pero actually, pwede naman pagsamahin yun quality time with the family. Why not? We're going to church with our family. Sama natin. Hindi lang naman ang quality time yung pagpunta sa beach, pagpunta sa mall, or kumain. Pwede naman na after service, okay? And kumain, sa masarap na restaurant. Quality time with God. And kailangan pa rin mag-set aside from quality time with our family and God. Set aside talaga tayo ng sarili nating quality time with the Lord. Yung kausap natin siya, tayo lang. Okay? Wala yung ating family. Of course, iba yung time din natin with the Lord, with our family. And we should have separate quality time with God. Na tayo lang, kausap natin ang Diyos. Kasi siya nga ang Diyos natin. Diba? Hindi naman ang Diyos natin yung mga mahal natin sa buhay. Hindi. Kasi siya ang nagbayad sa buhay natin. Alalahanin natin na patay na tayo dahil sa ating kasalanan. Pero, nakakasama natin yung family natin ng masaya. Ng may kalayaan. Namumuhay tayo ng may kalayaan dahil namatay nga ang Diyos para sa atin. So, dapat tayo rin ay namumuhay na ayon sa nais ng Diyos. Baka naman nauubos na ang panahon natin sa work, na kahit sa linggo ay may pasok. Well, marami nga ang ating naipon. Paano naman ang ipon natin sa kaharian ng Diyos? Nawawala tayo sa focus. If we are going to reflect now, tingin ba natin ang mga ginagawa natin ay paghahanda sa pagbabalik ni Kristo? Are we ready to face the Lord? Or it seems na we are working as if we are to live on earth forever. Parang yung kayod natin is kayod kalabaw. Kasi akala natin dito na tayo titira sa mundo. Also remember that we are not permanent here on earth. We are just passers-by. At lahat ng mga pinagpaguran natin ay iiwan natin lahat-lahat. Hindi natin madadala sa langit o sa impyerno. Sabi nga, makipot ang daan papunta sa langit. No excess baggage. So, sayang lang pala ang mga inipon sa ating mga overtime, pagpasok ng mga tuwing linggo, sa trabaho, kasi di naman madadala. We should live our life waiting for the big day, the coming of Christ.
Kaya dapat nakikita tayo sa araw ng pagsamba. Nagdadalo tayo, okay, sa mga pagdiriwang. Nagyayakag ng mga kasama natin para sa Kanya. We have only one life to live. Once we are dead, or once Jesus Christ come, it's the end of earth life. Okay? It's the end of our life on earth. So, welcome to eternal life. Sa heaven ba? O sa hell? So, both are eternal. Okay? Forever na heaven or forever na hell. Okay? So, we still have time to go back to God kung tayo man ay tumalikod sa Kanya at gawin ang nais niya. Let us endure here on earth kasi sabi nga temporary lang naman. So kung mayaman sila, so what? Okay? Kung masaya sila, tayo hindi kasi may mga pinagdadaanan tayo, so what? This life is temporary. We are not permanent here on earth. So, let us do the will of God. It's now or never. Okay? Babalikan lamang ni Kristo, tandaan natin, ang babalikan lamang ni Kristo ay ang mga nag-aantay. Naghihintay ka ba? Okay, yun yung title natin. Or pwedeng ang title natin, nakahanda ka na ba? I hope and pray na lahat po tayo ay naghahanda. Yung aura ba natin ay aura ng nag-aantay kay Kristo, or aura na aligaga pa rin sa bahay, or mukhang busy, or mukhang naghahanap kung alin na mas malaking kumita. Okay? We should also be busy na magyakag para sa kaharian ng Diyos. Salamat po at nawa we could ponder from the Word of God sa ating pinagbulayan sa araw na ito. He is coming. He is coming. And we are just temporary here. Let's pray. Salamat Panginoon sa aming natutunan sa umagang ito. Naway Lord, ay hawakan mo kami. Kung kami po Lord ay naliligaw, napapalayo sa aming ginagawa, at wala kami sa itsurang nag-aantay sa iyo, Lord, baguhin mo po ang aming kaisipan, ang aming focus. Dapat ang aming focus ay sa iyo lamang. Tanggalin mo po ang mga kaisipan or karamdaman, Lord, na nakikita yung magandang buhay ng aming mga kakilala, ng aming mga kapitbahay. Bagkus Panginoon, maging masaya kami sa pag-aantay sa iyo dahil ang buhay dito sa lupa ay temporary lamang, hindi ito panghabang buhay or forever. Lord, gabayan mo kami sa lahat ng aming ginagawa. Give us, Lord, yung kaisipan na maglaan kami, Lord, ng quality time with you. Hindi lamang sa aming pamilya, kundi higit lalo sa iyo, Ama. Salamat po, Lord. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat. Bigyan mo kami, Lord, ng mga kaluluwa, Lord, na madala namin sa iyo. Pang, Lord, makapagbigay karangalan kami, kasiyahan kami sa iyong pangalan. Salamat po, Ama. Gabayan po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Salamat, Lord. Kung meron pong may sakit, dalangin namin ang kagalingan. Kung merong nalulungkot, dalangin namin ang kasiyahan. Kung merong nangangailangan, provide their needs, O God. Salamat po. Binabalik namin sa iyo lahat ng pupurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. God bless us all.